Stargazing at telescope viewing naman sa Pag-asa Observatory napurnada dahil sa masamang kalagayan ng panahon. At alamin natin ang latest sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan nagkainitan pa ang defense at prosecution at defense team. Aris number 28, Raymond at Maas, please come in. Raymond. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong discussions dahil may mga kanya-kanyang mga pahayag itong abogado ng depensa at ganoon din ang panig ng prosecution. Pero dito ay binigyang diin Mayor at Wina na hindi daw dapat bigyan ng masamang kahulugan yung mga katawa-tawa na nakatutuwang mga pangalan ng mga recipients ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education batay sa mga isinumiting mga acknowledgement receipts. Ito ang isa sa mga binigyang din sa cross-examination ni Attorney Christine Ferrer kay Sailin May del Campo ng Commission on Audit sa ika-15 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito nasagot ni Del Campo bagamat sa kanyang katwiran ay compliant-based lamang ang kanilang audit. Kung ano ang mga dokumento na isinumiti ito lamang ang basihan ng kanilang audit. Sa bahagi ng usapin ng pagbili ng mga office supplies mula sa confidential fund, iginit ni COA Auditor Del Campo na hindi maaring confidential ang pangalan ng mga negosyong pinagbilhan. Mahalaga na may sales, invoice o resibo sa mga biniling supplies gaya ng mga computer, upuan at iba pang mga gamit bilang patunay na meron ngang binili. Sabi ni Del Campo kung ano ang pamantayan nila ng audit sa ibang ahensya ay ganito rin ang batayan sa Office of the Vice President at Department of Education. Hindi naman napigilan ng ilang beses na mainitang pagtatalo ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer sa defense. Gaya ng bahagi ng redirect ni Capunan ng tanungin si Del Campo kung kasama ba sa maaring paggastusan ng confidential fund ang inspection sa ruta na dadaanan ng office o ang dadaanan ni VP Sara Duterte. Narito ang bahagi ng pagtatalo nila kanina. By President or Deputy, daraan dito. Tignan nga natin kung may komunista dito. Tignan nga natin kung may NPA dito. Tignan nga natin kung may terorista dito. Yan ba ay Your Honor, I haven't finished. Let her finish. Is that part of confidential activity or confidential funds? Your Honor, please. Yes, counsel for The respondent. good counsel is adding facts to the question. Can she not cite the exact wordings, Your Honor? Your Honor, please. This is redirect. You open the door, She can refer to counsel. the record, Your Honor. Counsel, you opened the door. You said, in fact, you asked her, is this part of the... Your Honor, please. Ang bahagi ng pagtatalo nila Attorney Capunan at Attorney Ferrer. Ilan sa mga naisyuhan muli ng subpoena para sa susunod na linggo na maging testigo ng prosecution ay si Marivic Pareha mula sa House of Representatives, Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, Edward Fajarda na dating SDOD ng DepEd at Ilimuel Ortonio mula sa Office of the Vice President. Raymond, Yes, Mayor. but nag-overtime yata ang impeachment court. Di ba dapat hanggang 3 o'clock lang ang trial? Kasi nga gusto na nilang matapos Mayor dito kay Ms. Sailin del Campo. Dahil kung tutuusin, ito na yung kanyang pangatlong araw na maipresenta at umiikot pa rin sa kanya itong discussion. At gusto ng korte na tapusin siya ngayon. Then para sa susunod na linggo, may mga panibagong testigo naman na haharap pa dito sa impeachment court. Actually, ang usapan nga kanina, bago mag 4 o'clock matapos para ngayong 4 o'clock, ay mag-session na ang Senado, Mayor. Ayan, di ba dapat kasi tinatapos na ng presiding officer yan na abay paulit-ulit na lang yung mga tanong, paikot-ikot. Yun na lang, yun ang hirap nga at masyadong medyo matechnical pa pati at talagang naubos ang oras doon sa presentation ng napakaraming mga dokumento na nasa simula pa lamang ay hindi napagkasunduan nung dalawang panig kaya napahaba
yung proseso. Ito yung gustong sinabi ni Attorney Kapunan nung una pa lamang na gusto nilang hindi humaba ng gano'n para dahil kumbaga pag nagkaroon ng stipulation, tinanggap nung depensa yung dokumento nung kabila, ay mas madali na sana yung presentation. Pero humaba. Pero sabi nga naman, bahagi daw ito nung pagbibigay ng due process doon sa isinasakdal. Okay, maraming salamat Raymond. So yan ang kabuuan ng ika-15 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raindrops are falling on my Balikan natin ang ating mga balita. Magandang hapon, Miss Teya. Magandang hapon, Lakay. Nailamig yata yung utak ko today. Samantala, pinag-iingat ng DENR Mines and Geosciences Bureau ang publiko sa banta ng landslide dahil sa patuloy na mga pag-ulan dulot ng habagat sa susunod na 3 araw. Batay sa geohazard maps ng ahensya, nasa higit 3,700 barangay sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at National Capital Region ang prone sa pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residenteng nakatira malapit sa ilog at matatarik na lugar na maging alerto at sumunod sakali magpatupad ng preemptive evacuation ang LGU. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa tulad ng bitak sa pader o poste at agad na mag-evacuate kung kinakailangan. falling on my head. Pumalo na sa mahigit 3 milyong katao ang naapektuhan ng masamang kalagayan ng panahon sa ninahabagat at mga nakalipas na bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, bagamat 26 ang reported na namatay, sa confirmation ng OCD, 21 lamang ang naitalang namatay, kung saan 15 dito ay mula sa Benguet at 3 sa Rizal at Batangas. Kabilang sa mga lugar na grabeng tinamaan ng pagbaha at landslide ay ang probinsya ng Ilocos Norte, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Region, National Capital Region at Mimaropa. Ginaya ng OCD na ang pinsala sa infrastruktura na matinding kalamidad ay umabot ng 2.11 billion pesos, habang 196 million naman ang naapektuhan sa sektor agrikultura. Samantala, bumabandera ngayon sa buong mundo ang imahe ng Pilipinas na may dagat ng basura. Ito ay matapos na tumambad ang tila dagat ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office OIC Bernie Amurao, bumigay ang 3 nilang trash trap sa bahagi ng Manila Bay at Jokno Boulevard na siya sanang harang sa mga basurang patungo sa open canal. Ang mga larawan ng basura ay tampok ngayon sa mga international media outlets gaya ng BBC, Reuters at AFP News Agency na nagbibigay kahihiyan sa bansa tungkol sa umano'y garbage crisis. Bagamat hindi binanggit na krisis, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na matindi na ang problema sa basura ng bansa kasunod ng naturang insidente. Raindrops are falling on my head. Aminado naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na critical na ang sitwasyon at mabigat na ang problema ang kinakaharap ng bansa Those pagdating sa basura. falling on my head. Ginawa ng po ng pahayag ng mag-inspeksyon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran I'm talking to at Jokno Pumping Station kanina umaga matapos malantad like the way ang dagat ng basura sa Baclaran, Parañaque. on the job. Ayon sa Pangulong Marcos, ngayon lang nangyari na napuno ng ganito katindi ang Baclaran River. At di naman river yan estero lang yan naging river. Bukod pa umano sa sobrang dami ng basura, nasira pa ang trash trap sa nasabing lugar. Pero sabi ng Pangulong Marcos, hindi pa niya ito matatawag na krisis sa basura. Narito ang Pangulong Marcos. Certainly is, but just look at it.
Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. So, Ang Pangulong Marcos na nag-inspeksyon na mismo sa dagat ng basura sa Baclaran, Parañaque kaninang umaga. Kung hindi krisis sa basura lakay, baka krisis sa disiplina. Samantala, aabot sa 85 sako ng basura ang nakolekta ng Department of Environment and Public Services sa kahabaan ng Rojas Boulevard, particular sa Manila Bay, matapos ang ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan. Karamihan sa mga basura ay plastic at kahoy na inanod mula sa dalampasigan. Habang sa Manila Bay Dolomite Beach, malinis na rin pero may ilang parte pa na hindi pa gaanong nalilinis. Agad ring nilinis at kinolekta ang mga basurang inanod sa pampang ng Baseco Beach Port area. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng mga cleanup activities sa mga nabanggit na lugar upang mapanatili ang kalinisan ng baybayin. 'Cause I'm free. Samantala, halos 400 metric tons o katumbas ng 72 truck ng basura ang nahakot sa dagat ng basura sa may Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Ayon kay City Environment and Natural Resources OIC, Bernie Amurao, target nila maubos ang mga basura sa kanal sa loob lamang ng 2 hanggang 3 araw. Ang mga nakolektang basura ay dadalhin sa mga autorisadong landfill ng MMDA at LGU sa San Mateo, Rizal. Para mabilis ang paglilinis, nagdagdag na rin ang MMDA, DPWH at lokal na pamahalaan ng Parañaque ng mga heavy equipments. Kabilang na ang floating backhoe at tinatawag na truss skimmer. Halos hindi na makita ang tubig sa open canal dahil sa dami ng inanod na basura tulad ng kahoy, plastic, gulong, mga damit, styrofoam at iba pang basura matapos ang malakas na pag-ulan. Sa iba pang balita, nakabawi ang Administrasyong Marcos mula sa record low na negative 13 net satisfaction rating noong Marso matapos makakuha ng positive 1 rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey na isinagawa mula Hunyo 20 hanggang 29, 42% ng mga Filipino ang satisfied sa performance ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang 40% naman ang dissatisfied at 17% ang neither satisfied nor dissatisfied. Ayon sa SWS, itinuturing na neutral ang positive 1 net satisfaction rating ng Pangulo. Gayunman, sinabi ng SWS na kahit nakabawi ang administrasyon ay nananatili pa rin itong mas mababa sa moderate satisfaction rating. Pinakamataas ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Balance Luzon sa moderate positive 13, susundan ng neutral positive 5 sa Visayas, poor negative 11 sa Metro Manila at poor negative 17 sa Mindanao. Samantala, pinakamababa ang rating ng administrasyon sa paglaban sa inflation na nakakuha ng negative 12 at pagpuksa sa korupsyon na nasa negative 14. Raindrops are falling. Standby, Milk Regunan, sumiklab ang tensyon sa impeachment court sa ika-15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio matapos paulit-ulit na mag-object si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa paraan ng cross-examination ni Defense Counsel Cristina Ferrer. Ito matapos na igit ni Capunan sa gitna ng cross-examination ni Ferrer na may limitasyon ang pagtatanong at hindi pinapayagan ang mga misleading questions. Hirit pa ni Attorney Capunan, pinipigilan niya ang sarili niyang paluin. Si Attorney Ferrer na sinagot naman ng Defense Counsel na mataas ang paggalang niya kay Capunan. Dahil sa mainitang palitan ng masalita na magitan na si Presiding Officer Chis Escudero at hiling na huwag nang paralain ang tila generational divide sa korte. Ganito ang mainit na balitaktakan talakayan ng prosecution at defense. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please.
Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I for the submit. I parties. submit. So soon be May spanking pa. Update mo na kay Milky Rigunan, Miss Taya. Update mula sa prosecution team matapos ang puksaan na kay Day 15 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Idetali mo, RH12. Milky Rigunan, wanang Milky? Tatanggapin ko, Thea, at laka yung term ni Thea na puksaan kasi kayong araw na ito ay hindi boring yung pagdinig sa impeachment trial. Umpisa pa lamang hanggang sa matapos ay talaga namang tututukan mo ang kumbaga ay pagtatanong at ang pagdepensa naman ng dalawang matitinik na abogada dito sa impeachment trial. Pero bago matapos ang impeachment trial ngayong araw na ito ay pag-aaralan naman ng Commission on Audit ang fraud audit sa ilan pang mga pondo sa ilalim ng confidential funds ng Office of the Vice President sa taong 2022 hanggang 2023. Ito ang kinumpirma ni COA Auditor Sailene May Del Campo sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino dito sa impeachment trial. Ayon kay Del Campo, pinag-aaralan ng fraud audit dahil maraming questionable at mga hindi pa naisusumiting mga dokumento para patunayan kung talagang nagastos yung malaking pondo sa ilalim ng OVP sa confidential funds ng pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Del Campo, bukod sa kulang ng mga impormasyon, walang mga naisusumiting mga dokumento na pinagamitan ng confidential fund. Narito ang pagkakataon ni Senator Judge Bam Aquino kay COA Auditor Sailene May Del Campo. So ulitin ko So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank po. you for Tatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros. Tinanong niya itong si Del Campo kung merong irregular sa pag-audit sa payment of rewards ng Office of the Vice President. Ang sagot ni Del Campo, irregular dahil nga hindi compliant sa joint circular na sinusunod ng Commission on Audit. At bago nagtapos itong impeachment trial, Lakay at Thea, marami ring mga pakiusap si presiding judge Senator Chis Escudero sa magkabilang panig, depensa man o sa prosecution, na kapag ongoing ang impeachment trial ay igalang naman ang paglilitis, iwasan na daw yung mga side comments dahil ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mainitan na debate na nagsimula ngayong araw na ito. At kinall out din ni Senator Judge Chis Escudero ang isang private prosecutor sa panig naman ng prosecution na iwasan yung lalagay ng kanyang opinion sa mga social media dahil hindi daw ito kumbaga ay maganda sa panig naman ng mga abogado na ongoing ang trial kay Vice President Sara Duterte. So yan muna, Lakay at Thea, ang medyo mainit-init na usapin ng impeachment trial ngayong araw na ito dito sa Senado. At ito yung Day 15 at sa Lunes ay aabangan pa rin natin ang pagharap ng ilang mga testigo sa panig ng depensa at ng prosecution. At ang pinag-uusapan dito
ay ang issue ng confidential funds kung papaano ba ginamit ang pondo ng OVP at ng DepEd sa ilalim noon ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte sa panig ng Department of Education. Para sa the Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DCRH special coverage. Ako si Milky Guna, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raindrops are falling Maray bang side comment si Attorney Lorna Kapunan? like a guy. Dapat kasi wag makiusap ang presiding judge. Dapat dinidiktahan ang prosecution at defense. Tama. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. So high. Standby Val Gonzales sa dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. And I say, Kinumpirma sa pagdinig sa Sandigan Bay na lahat ng mga senador been on na kinabang daw sa fund allotment mula sa DPWH. Patay tayo dyan. Mga nag-inom mga pulis at ilang sibilyan sa Cavite, nagkainitan hanggang nagkabarilan. they say, 2 ang patay, 1 ang sugatan. defeat me. Ang detalye na mawalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras Hermana Rosie Sarangaya, Dr. Isa Suntay, Kuyang Larry Francisco, aloha, alas 4:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Walang halong Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3.
iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga report, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Paglalagay ng mga basurahan, abay o nga, dapat lang. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng matinding problema sa basura. Aray sa number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Babalikan natin si Let Narciso, standby Val Gonzalez, Tirano Lasco at Giselle Ricafort. Abay, dibatiin na lang muna natin na happy birthday si Mista. Ayan, para sa mga nakilala kay Mista Nick Bibar at Mista Bong Kawil ng PMA Sandigan 82. Ayan, birthday po nila ngayon. Happy birthday! At ganoon din kay Customs Collector ng MICP Attorney Geoffrey De Vera. Binabati ni Kuyang JM Puno at happy birthday din
kay ating Aloha Francisco. Pagbati mula kay Kuya Larry at Dr. Evelyn Laureta. At happy birthday din kay Kid Alex Acosta mula sa mga Anito Boys at Acacia Boys. Happy birthday din kay kay James Quaton ng MBCHR. Nabang paramdam si James. Kay Sherwin Carlson, Calison. At kay Berwosiful Emer Rex Abundo ng Land Bank. Mula kay ating Melissa. Kuyang Paulo Perrido ng TM Calamasonic Class 136. At kay Kuyang Colonel Salvador Destura, happy birthday at Sister Linda Sanchez. Ready na si Let Narciso. Miss Let, ano ang latest sa Pangulo? Ha? Ba't parang hindi yata nagalit ang Pangulo kanina? Nakangiti pa. Dapat naggagalit na siya. Ha? Ayan. Gusto kong marinig na nagmumura din tulad ni Vince Dizon. Si Vince lang daw taga-mura lakay. Kat na Ilocanong mura na. O kanawa Japan. Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang magkaroon ng maayos na sistema sa pagtatapon ng basura. Ito'y sarap ng malalang problema sa basura na nalantad sa tumambad na dagat ng basura sa Baclaran. Ayon sa Pangulo, dapat unahin na magkaroon ng mga basurahan para may mapagtapunan ang mga tao. Baliwala kasi anya kahit taasan pa ang multa sa pagtatapon ng basura kung ang problema ay dahil walang mapagtapunan. Inihalimbawa pa ni Pangulong Marcos ang sistema sa Japan na iniuuwi ng mga tao ang kanilang basura. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So that's of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako kasimple yung problema. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tama ka dyan. Alam mo sa Spain, Miss Thea. Yes, ha? lakay. Ayan, ang lalaki ng kanilang basurahan doon. Ha? Ayan, abay, kasantaas mo. Ha? Pero kasi hindi lamang isa, tatlo. Ayan. lakay sa Japan, di ba walang basurahan? Ayan, oo. Ibubulsa mo lang yung kalat mo. Huwag mo itatapon kung saan-saan. Paano yung pinagkainan dyan sa Baclaran na ibubulsa mo yung lalaki? Kumain ka sa Aling Lidyas. Okay. Yung mga boxes ng lechon, ano? Ayan, okay, yung pinangtuhog na kawayan. Ayan, yung mga, hindi, maayos naman dyan. Pero yung mga nasa tabi-tabi, yung mga nasa bangketa. Mga styro, kadalasan laki yung mga Yung mga nagtina sa paligid ng simbahan ng Baclaran, ala naman silang basurahan dyan. Basa. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kinumpirma sa Sandigan Bayan na lahat Patay tayo dyan. lahat ng mga senador ay nakinabang sa Leadership Fund allotment mula sa DPWH. Wala palang santo dyan. Oo. I-detail mo yung lahat na yan. RH Val Gonzalez, Val. Mr. Mayor, kinumpirma nga ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nag-avail o gumamit ang lahat ng senador na nakaupo noong 19th Congress ng kanilang leadership fund sa pag-upo bilang testigo sa malversation case ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kinumpirma ni Bonoan na si dating Yusek Roberto Bernardo, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, ang nag-endorso sa kanya ng mga proyekto ni ex-Senator Bong Revilla na pinondohan sa ilalim ng Leadership Fund. Sa pagtatanong ng mga maestrado ng Sandigan Bayan, sinabi ni Bonoan na mayroong tig 500 milyong pisong allotment ang DPWH sa bawat senador para sa kanilang priority projects. Tig 1 bilyong piso naman aniya ang mga senador na chairman ng mga komite gaya ni Revilla na noon ay chairman ng Senate Committee on Public Works. Pero sabi ni Bonoan, wala namang masama sa paggamit ng Leadership Fund. Sa testimonya ni dating DPWH Yusek Bernardo ay kanyang tinukoy na si dating Senador Bong Revilla Jr. ang binibigyan niya ng multi-million peso na kickback sa mga flood control projects, kabilang na ang 92.8 million peso ghost project sa Bandi, Bulacan na ang funding ay mula sa kanyang leadership fund.
Ako si Val Gonzales. Val. Yes, Mayor. Kung lahat ng mga senador, sino ang may pinakamalaking pondo, allotment dito mula sa Public Works? Ang binabanggit, Mayor, wala kasing actual na binanggit pa kung sino yung may pinakamalaki dahil kaso ito nitong si Senador Bong Revilla Jr. Siya lang yung nabanggit, Mayor, na mayroong nagamit doon sa kanyang allotment sa leadership fund na kung saan siya kinasuhan, Mayor, ng malversation at graft and corruption. Pero ang kanyang binabanggit, yung lahat ng mga senador ay nakinabang, pero hindi naman niya sinabi, Mayor, na nakinabang na kumikbak na gaya nung inaakusa dito kay dating Senador Bong Revilla Jr. Mayor. Yun yung kanyang binabanggit. At ang nag-umpisa raw yung pondo na tinatawag na Leadership Fund noong 19th Congress at ang nabanggit pa kanina yung pangalan nitong si Senador Panfilo Lacson na tanging hindi gumamit o hindi nag-avail ng kanyang leadership fund dahil noong 19th Congress, Mayor, hindi naman senador itong si Senador Panfilo Lacson. Naupo na lamang siya noong 2025 midterm election, kaya nabanggit yung kanyang pangalan na hindi gumamit o hindi nagkaroon ng kanyang leadership fund. Hindi rin batid nitong si DPWH dating Secretary Bunoan kung meron pang leadership fund ngayon na allotment doon sa pondo na binibigay sa annual fund ng DPWH sa Mayor. Hindi niya na alam daw kung meron pa ngayon, pero nag-umpisa raw yan noong 2025, Mayor. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Val. Back to you, Mayor at Ms. Thea. Babalikan natin ang pang report si Standby Tinan Nolasco. Standby Henry Uri. Oras, Ms. Thea. Ganap ng alas 4:50 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefagcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tawag na linawan na ang publiko sa paggamit ng confidential fund. RH number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Deo and Thea, naniniwala ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na nahit nila ngayong araw ng Day 14 ng impeachment trial, partikular ang target nilang maipaliwanag sa publiko ang paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President. Sa katatapos lamang ng press conference ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita at lawyer ng defense panel, sinabi nito na bagamat very challenging sa kanila na magsalita at maipaliwanag lahat ng mga bagay at para hindi sila makaakusahan ng sub judice, naniniwala sila na sa impeachment court ay nakuha nila kanilang target na maintindihan ng publiko ang pag pinaggamitan ng OBP ng kanilang Confidential Intelligence Fund. Una rito ay tila napasang-ayon na kanina ni Attorney Christine Ferrer, ang testigo naman ng prosecution na si Ikpao
Aileen Del Campo na ipinakita ni Attorney Ferrer ang mga dokumento kung saan nagpapatunay na ilan sa mga pinagdamitan ng OBP na kanilang intelligence fund ay ang intelligence gathering, lalo na sa pagkuha ng mga advance information sa mga pinupuntahan at dinadaluhang meeting ng pangalawang Pangulo. Inihalimbawa ni Ferrer ang mga pinuntahan ni VP Sara noong 2023, partikular ang mga event sa Ortigas, sa Ecoland sa Davao at isang lugar naman sa Bulacan kung saan bahagi ng Intel Works ay pakikipag-usap sa iba't ibang mga otoridad, pag-profile sa mga dadalo at pupunta sa mga naturang event na bagay na ginawa at trinabaho ng Vice Presidential Security Group na ginamitan din ng Intelligence Fund. Ginawa ng Depensa ang nasabing pagpapatunay na ginamit nila ang pera sa Intel operation matapos ng lumutang naman kahapon Deo na may mga pondo na nagamit sa Christmas party at sa tree planting at iba pang mga activities ng Office of the Vice President. Samantala, sa pagtatanong namin kanina kay Atty. Poe, ako mananatili ba siyang spokesperson ng Depensa dahil nga sa ginawang warning ni Presiding Judge Senator Chis Escudero, sinabi nito na nag-usap na sila ni BP Sara at gusto ni BP Sara na manatili na lamang itong lawyer ng defense panel, pero sa ngayon wala pa silang nakukuhang magiging opisyales na tagapagsalita at kapalit ni Poe bilang spokesperson ng defense panel. Para sa BP Sara Impeachment Trial Special Coverage ng DZRH, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Supreme Court ibinasura ang petisyon na atasan ng Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang draft report sa flood control projects. Idatag mo ang balitang yan, RH9, Tina Nolasco, Manila Girl. Tina? Ms. Thea Lakay, ibinasura nga ng Korte Suprema ang petisyon na dalayong atasan ng Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang draft partial report nito ukol sa mga umunoy anomalya sa flood control project sa buong bansa. Ayon sa kataas-taasang hukuman, wala sa saligang batas o non-constitutional at walang legal na basihan ang paglalabas ng komite ng nasabing draft report. Nilinaw din ng Korte Suprema na ang isang draft report ay isa pa lamang paunang dokumento at magiging bahagi pa lamang ito ng opisyal na record ng Senado kapag ito ay pinal na at naaprubahan na ng komite at maging kung ito ay opisyal nang naisumite sa plenaryo batay sa mga Senate internal rules. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, report mula kay Giselle Ricafort. NBI itinangging naglabas sila ng kopya ng CCTV footage ng pagpupulong ni na dating Congressman Jing Paras at kampo ng talent manager ng mga Viva Max. Huwag na sa mga sex scandal plot laban kay Secretary Ralph Recto. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle? Itinanggi na kay ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na sila yung naglabas ng kopya ng CCTV footage ng pulong ni dating Congressman Jing Paras at kampo ng arestadong talent manager kaugnay ng tangkang pag-set up di umano sa sex scandal laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa ambush interview dito sa Pasay City, sinabi ni Matibag na makikipag-ugnayan ng Bureau sa pinagmulaan ng footage upang makumpara ito sa hawak nilang ebidensya ngayon. Isasalang rin anya ito sa authentication at verification. Pero kung parehas, idiniin ni Matibag na patunay itong may pruweba talaga silang hawak at hindi ito malabutete kagaya ng sinasabi ng kampo ni Parasa. Sinagot din ng direktor ang puna ng kampo ng dating mambabatas kung bakit hindi ipinakita sa kanila ng Bureau yung kopya ng CCTV footage. Ipinunto niya na ipinagbabawal ito sa ilalim ng Memorandum Circular No. 48 ng DOJ. Pakinggan natin sa NBI Director Atty. Melvin Matibag. I think trial by publicity ito kasi we are in good faith, nakipag-cooperate tayo as a lawyer ni Jing Paras. Pero bakit hindi pinakita yan? So, bakit babalikan natin mamaya Lakay yung ambush interview natin kay NBI Director Atty. Melvin Matibag
Una nga dyan ay tinawag ng abogado ni Paras na si Atty. Mark Tolentino na trial by publicity yung investigasyon ng kagawaran. Ito'y matapos lumabas sa social media account ng isang media personality yung kopya ng CCTV footage ng pakikipagpulong ni Paras sa talent manager at 4 na talent. Nauna paan niya itong ibigay doon sa media habang sa depensa screenshot lamang daw sa labas ng restaurant yung ipinakita kahapon. Nauunawaan naman daw ni Tolentino yung rules na hindi muna maaaring ipakita sa kanila yung mga ebidensya pero labag daw sa confidentiality at due process ng kanyang kliyente yung pagsasapubliko ng footage. Idiniin naman niya na hindi ebidensya yung pulong na may nangyaring criminal activity, may plano laban kay Recto o merong human trafficking. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam natin kay Atty. Mark Tolentino. I think trial by publicity ito kasi we are in good faith, nakipag-cooperate tayo as a lawyer ni Jing Paras, pero bakit hindi pinakita yan? So, bakit nauna pa ang media kaysa amin na we were in good faith na pumunta sa NBI para makipagtulungan sa investigation? Yung nangyari ngayon is trial by publicity. Yung investigation, hindi based on evidence, hindi but based on speculation, based sa chismis, based on merit. Only prove that there's only a meeting. But hindi yun prove na may human trafficking, may mga criminal activities na planong gagawin or Narito naman lakay yung sagot dyan ni NBI Director Atty. Melvin Matibag. First of all, categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami. So yung sinasabing ba't hindi nag-release sa kanila, we cannot because we are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release. No? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication. Ang kailangan malaman natin ngayon is kung yung lumabas sa CCTV, parehas nung meron kami. Ngayon, kung parehas yan, then merong ebidensya talaga. Hindi pala botete yung ebidensya. Di ba? May lumalabas talaga na ebidensya. No? Now that the CCTV is there, then mas maganda nga for them dahil they can react, they can make their reaction. But apparently, the way they are reacting, parang nagagalit sila na ba't may lumalabas yung CCTV. Ito si Giselle Ricaport para sa Deezer H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ang tanong dyan totoo ba yun nasa CCTV? Samantala, patay ang 2 katao habang isang sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang resort sa Maragondon, Cavite. Kinilala ang mga nasawing biktima na sina RJ Mojica, pulis na si Police Staff Sergeant John Mark Sisante at ang sugatan na pulis na si Police Corporal Novinidon Climacosa. Sa report ng Maragondon Municipal Police, nangyari ang insidente 1:30 kaninang madaling araw sa Maris Resort sa Barangay San Miguel sa nabanggit na bayan. Batay sa salaysay ng saksi, parehong nakainom ang mga sangkot at pauwi na sana nang magkaroon ng mainitang pagtatalo sa parking area na nauwi sa pamamaril. Agad namang nahuli ang suspect na si Corporal Rolando Ginto Jr. na kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad. Mga kapapulis na nagbarilan. At bago tayo magpaalam, ayon sa ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, How much lakay? nagsara ang palitan sa dollar Mistaya sa halagang 61 pesos and 18 centavos per dollar. Lumakas ng 8 centavos. 61.24 kahapon. Yeah, 26 kahapon. 26. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Antabayanan. Mabalansyadong balita mula kay Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Ingat-ingat, umuulan pa rin po. Ha? Antabayan din ang latest mula sa Pag-asa. Oras, 5:07. This time check is brought to you by ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang shield sa pagpatay ng